Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa prediction ni Google Bard kay Cardano. Yan, ito po yung kanyang magiging presyo pagkatapos raw ng Bitcoin halving. Ayan, kung saan po mapupunta yung presyo ni Cardano kapag yan lumipas na ang Bitcoin halving. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito, in a recent conversation with Google Bard, the AI chatbot predicted various scenarios for the price direction of Cardano after the anticipated Bitcoin halving. Ayan, ginamit po si Google Bard, isa po itong artificial intelligence na chatbot. Pwede po nating tanungin ang kahit anong mga bagay ay pwede po nating itanong kay Google Bard at masasagot po niya ito base sa kanyang artificial intelligence. At ayan, tinanong po siya sa kanyang prediction pagdating dito kay Cardano kung saan mapupunta yung kanyang presyo pagkatapos ng Bitcoin halving. Ayan, according to Google Bard, these predictions are based on various Bitcoin price predictions and historical correlations with altcoins like Cardano. All three scenarios present varying degrees of bullish outcomes depending on the Bitcoin price prediction. Ayan. Ito raw po ay nakabase sa mga galawan na rin ni Bitcoin at yung kanilang historical correlations dito kay Cardano. Kasi alam naman po natin na si Bitcoin ay ginagaya po talaga ng yung galaw ni Bitcoin ay ginagaya po talaga ng karamihang mga altcoins. Kaya kung pag umaangat si Bitcoin, ang majority po ng crypto market ay umaangat na rin. At kung pag bumabagsak ay ayan, bumabagsak na rin po ang majority ng cryptocurrencies. At isa lamang po rito si Cardano sa mga medyo may medyo malapit yung kanyang correlation dito sa galawan ni Bitcoin. Kaya ayan, meron daw pong tatlong scenarios ang ibinigay rito ni Google Bard. Ayan, ito po yung unahin po natin sa unang scenario. Google Bard first considered a Bitcoin halving target of $100,000 as predicted by Coin Codex. Kaya yan po yung unang target ni unang price target na makakamit ni Bitcoin ayon po kay Google Bard, ang $100,000. Ayan. Dito po sa Bitcoin halving, ayan, pagsapit ng Bitcoin halving ay makakamit po niya ang presyong $100,000. In this scenario, the AI chatbot predicts that Cardano's price could rally to a range of $2.5 to $5. Ayan, yan naman po. Ayan, kung sa pag-angat ni Bitcoin sa presyong $100,000, si Cardano ay magagawa naman po niyang akyatin ang presyong $2.5 to $5. Ayan, the reasoning behind this projection is a moderate spillover effect from Bitcoin's potential surge. Historically, altcoins like Cardano have experienced a times 2 to times 5 increase following Bitcoin bull runs, Bard says. Kaya ayan, ayon daw po kasi kay Google Bard, si Bitcoin ay kapag nagkaroon siya ng price surge, yan, kapag umangat po siya, si Cardano naman ay sumasabay at nagkakaroon ng times 2 to times 5 sa kanyang presyo. Kaya dyan po galing yung kanyang prediction na kapag nagkaroon ng kapag umabot si Bitcoin sa presyong $100,000 ay magagawa namang akyatin ni Cardano ang presyong $2.5 to $5. The AI chatbot believes that a bullish $100,000 target for Bitcoin ADA could potentially reach $1.22 to $3.05 in an upside of $2.5 to $5 due to increased market confidence and capital flow. Kaya yan, posible na rin pong ito yung kanyang ma-reach yan na presyo. Ayan, nasa 1.22 to 3.05 dollars. Yan.
At dito naman po tayo sa scenario number 2. Ayan. For the second scenario, Google Bard cites Bitcoin halving target of $250,000 predicted by Bitcoin. Kaya ayan. Ito naman yung ginamit ni Google Bard na basihan, yung prediction naman dito ng Bitcoin, kung saan ay sa Bitcoin halving ay makakamit ni Bitcoin ang presyong $250,000. Ayan, sa ganitong sitwasyon, si Cardano ay aangat daw sa presyong $5 to $10. Ayan. Kaya a price of $10 would mark $1,539 increase from ADA's current price of 0.61. Ayan. Tindi po nito ang pag-aakyat daw po siya ng $5 to $10. Ayan. Basta nakamit ni Bitcoin ang presyong $250,000. Ayan, ang $10 na presyo ni Cardano ay yan po ay nasa 1,539% na increase mula po sa kanyang current market price ngayon na 61 cents. The chatbot emphasized that the rationale behind this projection involves a more significant impact from Bitcoin's potential explosion. Ayan, if Bitcoin reaches $250,000, it could trigger a major altcoin rally, with Cardano potentially experiencing an 8 times to 16 times increase. Ayan. Ayon po kay Google Bard, ay yung projection daw na ito ay magkakaroon daw po talaga ng matinding impact yan sa mga major altcoin. Saan ay talagang magkakaroon talaga ng matinding pagsabog yung mga altcoins. Ayan. Basta si Bitcoin ay kung si Bitcoin ay nagawa niyang akyatin ang $250,000 na presyo. Kaya ayan, si Cardano ay ang kalalabasan ni Cardano kung pag nakamit ni Bitcoin ang presyong $250,000 ay magkakaroon siya ng times 8 to times 16 increase. Kaya yan na nga, ito ay nasa $5 to $10. Ayan, according to Bard, this price appreciation rate would position ADA in the $5 to $10 range, fueled by heightened investor sentiment and increased adoption of blockchain technology. Kaya ayan, pagdating sa ganitong sitwasyon, ay na kapag nakamit ni Cardano ang $5 to $10 na price range ay magkakaroon talaga ng maraming investor or investment na mag-i-invest dito kay Cardano at magkakaroon na rin po ito ng maraming adoption sa kanyang blockchain technology. Ibig pong sabihin ay marami pong gagamit dito. Yan, sa madaling salita ay magkakaroon siya ng maraming mga investors, yan, at maraming users na gagamit sa kanyang blockchain technology. Yan, scenario number 3. In the third scenario, Google Bard refers to a Bitcoin halving target of $50,000. Ayan, $50,000. Ayan, mababa po. Kung pag $50,000 lamang yung aakyatin ni Bitcoin, yan, sa kanyang Bitcoin halving, ay ito naman po yung magiging prediction ni Cardano. Yan, nasa $1 to $2. Yan, the reasoning is based on a more muted impact from Bitcoin's potential rise. Ayan. Kasi medyo maliit po kasi yung inakyat ni Bitcoin, nasa $50,000. Dahil dyan ay nasa mas maliit na rin yung price projection niya kay Cardano, nasa $1 to $2 lamang. If Bitcoin reaches $50,000, it could still trigger a modest altcoin rally. Ayan. Kapag umangat si Bitcoin sa $50,000 ay meron na rin po itong impact sa mga altcoins. Yan, yun nga lang at modest yung kanyang hindi gaanong matindi yung impact niya. Pero meron pa rin. Kaya yan, Cardano potentially experiencing a 1.5 to 3 times increase. Kaya yan po yung yan, increase na nasa times 1.5 to times 3 yung kanyang current market price ngayon.
Ayan, kung sakaling nagkaroon ng kung sakaling nakamit ni Bitcoin ang $50,000 na presyo pagkatapos ng dulot ng kanyang Bitcoin halving. Ayan, this would place ADA in the $1 to $2 range, driven by renewed optimism in the cryptocurrency market. Ayan, magre-resulta po ito sa $1 to $2 range. Factors driving Cardano trajectory. Google Bard points out some factors to consider, including Cardano's specific development progress, adoption of Cardano's blockchain for decentralized application or dApps, and overall market sentiment towards cryptocurrencies. Kaya yan, ito lamang yung mga ilang bagay na magdudulot sa paglago ni Cardano, yung kanyang paglago ng kanyang presyo. Ito po yung adoption ng kanyang blockchain. Ayan, lalong-lalo na sa kanyang mga decentralized applications. At syempre yung overall market sentiment. Ayan, nakaka-apekto na rin po ito, yung market sentiment na ito. Hindi lamang po kay Cardano, kundi sa lahat po ng mga cryptocurrencies. The chatbot further notes important caveats, highlighting that these are potential scenarios and the actual outcome could differ significantly. Unforeseen events such as regulatory changes or major hacks could also impact cryptocurrency prices. Kaya yan po ang paalala ni Google Bard, na ito lamang ay mga predictions at posible pong hindi mangyari ito kasi mayroon po kasing mga unforeseen events, mga hindi inaasahang pangyayari na posible pong maganap dito kay or makaapekto dito kay Cardano. Tulad na lamang ng mga regulatory changes, malay natin, baka biglang pinagkainteresan ni SEC itong si Cardano at ayan, or nagkaroon ng major hacking yan sa network or blockchain network ni Cardano. Kaya hindi natin alam. Yan lamang ang ilang mga posibleng mga matitinding mga events na makaapekto dito kay Cardano. Kaya kung pag may nangyaring ganyan ay posible pong magbago yung mga or maapektuhan yung prediction dito ni Google Bard. Kaya yan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.